may natuklasan pa ang mayor ng Baguio na si Mayor Magalong na aside doon sa 7-7 scheme na kabalastugan itong ginagawa nitong mga taga-kongreso na ito, meron na namang bagong kabalastugan sila. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX or ATAP, 30 million na MAIT, and 30 million na tupad. Narito ang Balitang Pinoy TV. Patungkol nga dito sa Mayor Magalong ng Baguio City. Meron na naman siyang bagong natuklasan na kabalastugan nitong ginagawa ng mga ilan nating mga kongresista. Ito yung patungkol dito sa ayuda-ayuda na, di ba? The other week, binulgar niya yung 7-7 scheme. Ngayon naman, meron na naman silang 30-30-30 scheme. Okay? Bago itong natuklasan ni Mayor Magalong. Okay? So yan po ang ating pakikinggan, yung sinabi po ni Mayor Magalong. Tapos magre-react po tayo dito. Kasi hindi po to maganda. Kasi pera ito ng taong bayan and we have to be we have to criticize lahat ng mga galaw ng basta involved na yung budget o pera ng taong bayan. Okay? So yun po ang pag-uusapan natin. Ano na naman itong kabalastugang ginawa nila na nabuking na naman ito ni Mayor Magalong. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna ha at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin, Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Okay, like and share para maraming makalam. And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito at ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay nating i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. Pero ngayon, dahil dito sa mga reklamo ng taong bayan, no? Dito sa ating gobyerno ngayon, heto pa, may natuklasan pa ang mayor ng Baguio na si Mayor Magalong na aside doon sa 7-7 scheme na kabalastugan itong ginagawa nitong mga taga-kongreso na ito, meron na namang bagong kabalastugan sila. Hindi pa nga natapos ha. Ganito po kalala ang korupsyon sa bansang Pilipinas. Ito ha, hindi ako ang nagsabi nito ha. Si Magalong po ang nagsabi nito. Magalong, ayan, pasok Magalong. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. Ano yung 30-30-30 Mayor? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang host ng sortie, you get 30 million. 90 million lahat yun. 30 million AX. Ito yung dapat ninyong pagtuunan ng pansin. Hoy, Dan Fernandez, mga tuwadkom, barbers, sino pa dyan? Abante, hearing kayo ng hearing dito sa confidential funds ni VP Sara. Bakit hindi niyo ito tututukan? Bakit hindi niyo ito yung i-investigate ninyo? Itong bagong 30-30-30 na sinasabi ni Magalong. Ito yung dapat ninyong tututukan. Yang confidential funds na yan, na hearing kayo ng hearing, ang mga BO-BO nyo talaga. Confidential nga. Ginagamit po itong pera na ito para sa kalaban ng bansa. So yung mga piatos-piatos nyo, talagang hindi yan i-reveal. Kasi po, ginagamit yan sa mga tao, binibigay ang budget na yan, para malaman natin ang galaw ng kalaban ng gobyerno. Sabi nga nila, confidential funds, hindi yan dapat i-hearing in public kasi confidential. Ang may karapatan po na magbusisi dyan sa confidential funds na yan ay ang COA. Hindi po kayong mga tuwadkom. Pero anong nangyari? Kayo pa ngayon ang nag-investigate sa COA instead na ang COA ang mag-investigate sa inyo. Di ba?
kung kayo po ay for aid of legislation, bakit hindi nyo ito i-hearing, oh? Kung layunin nyo dito sa pag-hearing ng confidential funds ni VP Sara ay para sa ikabubuti ng ating bansang Pilipinas, para maiwasan ang korupsyon natin, bakit itong ganito? Itong mga binuking ni Magalong, ayaw niyo itong pag-usapan? Bakit? May masagasaan ba kayo? Di ba? Pinipili nyo lang. Kung kalaban nyo sa politika, i-hearing ninyo, i-investigate ninyo. Kapag hindi kalaban sa politika, wala lang kayong ginagawa. Ganun na ba ang kalakaran natin ngayon? May awa pa ba kayo sa taong bayan? Di ba? Or AKAP, 30 million na mait and 30 million na tupad. Ito ang bagong ibinunyag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong hinggil sa umano'y anomalya sa ayuda ng pamahalaan na kinasasangkutan ng ilang mambabatas. Can you just imagine? Ganun kalaki. Ganun kalaki ang ipinamimigay nilang ayuda. Ito I don't care kung itong sinasabi ko sa inyo ay paulit-ulit kong sasabihin ito. Bakit itong mga online gambling dito sa Pilipinas tumaas rin ang revenue? Pagkatapos nilang makatanggap ng ayuda nag-scatter tumaas talaga ang revenue. Remember, itong mga taong ito, ang binibigyan nyo po ng mga ayuda na ito talaga yung mga pobre nating mga kababayan. At hindi natin yan maiiwasan. Yung iba dyan, kumukuha lang ng ayuda. After na ma-receive nila yung mga ayuda nila, hindi na natin alam saan napunta yung ayuda na yan. Di ba? Nagtataka pa kayo, bakit tumaas ang revenue ng online gambling? Nagkataon lang ito, bla bla bla. Pero kaming mga vloggers na marunong mag-analyze, yung online gambling na yan, tumaas ang revenue niyan dahil yan sa mga ayuda ninyo. So, yan ang napala ninyo. Bigay kayo ng bigay ng ayuda kahit wala namang bagyo, kahit wala namang pandemya. Ayan, in-scatter ng mga tao. Pero yung panahon po ni former President Duterte na namigay siya ng ayuda, talagang, di ba, namigay nga ng ayuda para for survival. Walang trabaho, lockdown lahat, meaning walang pera, walang perang umiikot. So, yun ang tama na namimigay ka ng ayuda doon. Kasi yung mga negosyante rin na nagtitinda ng kanilang mga pagkain, nabubulok rin kasi wala nang bumibili kasi walang pera. So yun ang tama. Doon ka magbigay ng ayuda sa panahon na wala na, hindi na umiikot ang pera natin. Pero ngayon, tingnan nyo ang kabalastugan nitong bangag at itong tambaluslos na ito. Bumabagyo dito sa Luzon, bagyo ng bagyo sa Luzon, pero namimigay sila ng ayuda doon sa Mindanao. Anong kagagaguhan yan? It's purely obvious na namumulitika kayo. Nagpapabango kayo sa inyong mga pangalan para mananatili kayo sa inyong posisyon. Nakakahiya kayo. Diba? Ito, hinahamon ko kayong mga politicians na yan. Imbestigahan nyo itong sinabi ni Magalong. Mga senador, sige nga, pag-usapan nyo ito. Itong 30-30-30 scheme na ito. Ako, hindi mo na ako magkukonclude kung itong sinabi ni Magalong ay ito ay totoo o hindi. Kaya nga, nananawagan kaming taong bayan na imbestigahan nyo ito. Di ba? Patuloy. 90 million. Kaya pala, no wonder, ang daming nagbo-volunteer to sponsor yung host yung sortie. Kasi nga yung ganung kalaking incentive nila. Dagdag pa ng alkalde na may ibang mamabatas na walang limitasyon ang nakukulimbat sa ayuda. Nalaman ko rin pala na may mga entitled na mga congressmen na congresswomen na halos unlimited yung kanilang AKAP funds. Unlimited ang kanilang AKAP funds. Grabe. Bakit? Taong bayan, magising na po tayo. Itong mga ibinulgar ni Magalong, ito po ay serious matter. Kaya nga sabi ko, ito lang yung mayor na may yagballs na prangkahan itong talagang nagprangka.
nung panahon po ni former President Duterte, ganyan na yan siya. Walang pinipili yan si Magalong, hindi yan namumulitika. Okay? Sabi ko nga, ito yung mga tamang leader na gagawin natin. Against talaga sa korupsyon. Bihira ka lang makakita ng isang politisyan na ganito. Oh, sa totoo lang ha, bihira ka makakita ng ganito. Matapang. Ha? Talagang binabanggit ano yung mga kabalastugan. Yung ibang mayor dyan, pa-cute-cute lang yan eh. Mga governors dyan, pa-cute-cute lang yan eh. Kasi takot nga eh. Takot sila, nababanatan sila sa kung mga, like for example, sa Congress, babanatan sila sa speaker o hindi sila mabibigyan ng budget. Pero itong taong to, walang preno ito. Kung may kasalanan talagang ginagawa ng gobyerno, sinasabi niya talaga. Di ba? Ito yung tunay na may malasakit sa tao. Ito yung tunay na alam niya na itong mga pera na ito na nasasayang po, ito dapat sana ang solusyon ng ating mga basic na mga problema. Wala, hindi na. Kasi alam ni Magalong na ginagamit itong pera na ito kasi siguro hindi natin alam, di umano, malapit ng eleksyon, ayan, nagwawaldas ng pera ng taong bayan. Di ba? Masakit yan para sa atin. Meron po tayong karapatan para magreklamo kasi pera, kaban yan ng bayan. Ha? So meron tayong karapatan para magreklamo. Meron tayong karapatan para mag-demand sa kanila for transparency. Di ba? Yan, patuloy. Nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga MAIP at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Ayon pa kay Magalong, hindi lang basta porsyento ang nakukuha ng mga korap na mga mambabatas sa pag-host nila ng payout ng mga ayuda. Di ba corruption yun na paano mo nadi-disburse yung ganon na easily? Kaya mong i-disburse yung ganon? Tapos, ang nakakalungkot nga nito because unlimited yung funds nila. So in short, yung mga ninakaw nila sa porsyento nila at yung mga nakuha pa nila sa profit dahil sila na yung contractor at sila pa yung supplier, hindi pa pala nila na ilalabas. Intact pa yun. Dahil ang ipinapamigay na lang nila muna, itong mga ayuda na nakukuha nila. Ibinunyag din ng alkalde na maging sa Medical Assistance to Indigent Patients o MAEP ay may nakapaloob na korupsyon. Yung MAIP pa pala, meron pang anomaly dyan. Yung ibang MAIP na pondo, ang ginagawa nila yan, ginagawa nilang medical mission, yung funding na yan. At doon sa medical mission na yan, i-jack up nila yung price ng medicine at yung services nila para may rebate na ibabalik doon sa politiko. Ikinadismaya ni Mayor Magalong ang tila kawalan ng pakiramdam ng matiwaling mambabatas na ang dapat sanay pakinabangan ng may hirap nating kababayan ay Imagine that one ha, walang pakiramdam. Yan nga ang sabi ko sa inyo ha. Itong kongreso na ito, walang pakiramdam. Walang pakialam. Imagine ha, marami po sa ating mga kababayan na nagugurgur na lang sila kasi wala silang pambayad sa hospital. Dapat sana mabuhay pa sila, pero wala. Pinili na lang nilang magurgur dahil wala na talaga silang pera. Ha? Kawawa nga eh. Meron tayong mga kababayan natin na hindi nakakain ng 3 beses sa isang araw. Pero walang pakialam sila sa ganito. Imagine nga, merong mga congressman dyan. Dati, meron silang mga old pictures na sumasakay lang sila ng mga pedicabs o mga tricycle. Pero ngayon, wala na. Pati relo nila, pati bags nila, Louis Vuitton. Di ba? Magkano lang naman ang sweldo ng isang congressman at congresswoman? Kung i-compare mo sa mga milyon-milyon na mga bag, mga jewelries ninyo araw-araw na iba't iba pa yung mga accessories araw-araw. Nagtatanong po ang taong bayan, meron ba kayong negosyo? Saan galing itong mga perang ito? Hindi po kami nag-aakusa na ninakaw na yung pera ha, pero saan galing ito? Di ba? Hindi kasi maganda, galing ka sa isang ordinaryong pamumuhay, moderate,
Hindi ka ganyan kayaman, tapos naging congressman ka lang, pagbalik mo sa probinsya mo, wala na. Naka-Rolex na, naka-Louis Vuitton na, naka-gold na yung mga liig ninyo. Di ba? Sinong mga taong bayang hindi magagalit dyan? Grabe. Napupunta pa sa kanila. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi, ganun na ang level ng corruption na as if it's now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? Swerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napakakurap na politiko, they can easily make 1 billion pesos in a year. Ang pinakamatindi dito ay nagagamit pa nila ito sa panloloko sa mga botante. Actually, may point si Magalong doon eh. Ang mga ordinaryong mamamayan kumikita lang ng 400 to 500 pesos per day. Samantalang itong mga kongresista raw na ito, di umano, sabi ni Magalong, ay kumikita ng mga bilyon sa isang taon. Nasaan ang hustisya dyan? Kaya pala, todo ang kanilang todo ang kanilang pagkampi o makipagkaalyado dito sa tambaluslos na ito. Sila lang naging mayaman. Ang mga taong bayan, mahirap. Only in the Philippines actually. Kaya hindi aasenso ang bansa natin eh. Kaya itong mga OFWs natin ayaw nang bumalik dito sa bansa natin eh. Naiintindihan ko na ngayon ang mga hinanaing ng mga OFWs. Kaya pala. 'Di ba? Sabi ko, kung itong administrasyon na ito wala talagang ginawa sa matinding pagkalala ng korupsyon ngayon sa bansang Pilipinas. Bongbong Marcos, makinig ka naman sa hinanaing ng taong bayan. Bakit mo tinanggal yung PACC na yan? Na yun sana ang PACC, ang trabaho ng PACC at that time is imbestigahan itong mga government officials na gumagawa ng korupsyon. Pero tinanggal ninyo. Yan ang hindi nga. Hanggang ngayon, nagtataka talaga ako na sapat ba yung desisyon na yun ni Bongbong Marcos na tatanggalin yung PACC na yan. Di ba? Grabe. The corruption in the Philippines ngayon is super high. Sobrang taas. Ignore lang? Kayong mga government officials ngayon, ignore lang, wala kayong ginagawa. Pati nga, kasamahan nyo, ito, government official, itong si Magalong, siya na mismo ang nagbubuking nito. Buti. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman